Bakit ka What naging is wrong in linis? Philippines politics right now? It's saturated of stupid people. Anong sagot doon? Barred them from ano, not entering Ban? barred. Ano ibig sabihin ng barred? Ano mo sila, haharangan mo sila makapasok sa politics. Dapat yung qualification itaas. Iba na lang, wag na yun. Paano? Pag Iba na ang lang. presidente ng Pilipinas, same qualification, pero ang mga senator, kailangan mambabatas ka talaga. Will that work? That work? Alam ko yung parang sinasabi mo, pero it's the highest office on the land. Why would you let yung presidente mo na pabanji-banji lang tapos magtataas ka ng qualification sa senators? Then, anong qualification dapat ng presidente? Should he be a lawmaker, a political analyst, an economist, a psychologist, psychiatrist, an accountant? Okay, next topic. Pag may sagot ka na, balik na tayo. Hmm? Makakat naman ah. O kaya, dapat voters yung taasan din yung qualification. No. No. If you are a citizen of the place, you should be allowed to vote. No, kung wala ka sa tamang kaisipan, hindi mo dapat sila pabotohin. If you're Means, not educated enough, hindi ka dapat pumoto. first, minsan may experience sila sa tao that could tell them immediately, ay, hindi ko to iboboto. We've been doing that for how many years? It's not working. Kung ikaw ba, nasa barko ka, at yung magbobotahan kayo kung sinong gusto nyong mamuno sa paglalayag nyo, to control the ship, to navigate the ship, to tell people what to do para mapunta kayo sa dapat nyong puntahan. Mm. Would you let the other people na walang kaalam-alam sa seamanship na bumoto? Tingin mo yung boto nila will let... Pero nasa loob sila ng barko? Oo. Oh. Kasi sabi Kung ni, maapektuhan ka ng journey, why not? sabi ni Plato, democracy doesn't work. Then change Joke the lang, law. di ko alam kung sino philosopher. Pero may kilala akong philosopher nagsabi na against siya sa democracy kasi even yung mga walang kakwenta-kwentang taong mag-isip, they're not even thinking who are they voting for. Nakakasama lang sila para sa nakakarami. If they want that right or the right to vote, they must earn it. Parang you're putting the fault sa madlang people when the madlang people didn't even want the system. The system was started by the people who are in the office. Therefore, Huh? the system was started by the people who are already in position. Therefore, educate the voters, remove those in position, palitan ng mga bago para mapalitan ng sistema. You need to change the voters in order for you to change the system. How can you enter the system if you're not voting the right people or kaya may Wait. initiative man lang galing sa Oh, ano? bakit kanina nandun tayo sa mga tao? I'm Oh. still on that subject matter na dapat matitino ang mga botante. It must start somewhere. Umpisa natin sa educate the voters. Tama. Tama. Then, pag educated na sila, are they all allowed to vote? Of course. Okay. So, are you saying, pag hindi ka nakapag-grade 3, hindi ka allowed to vote? I mean, ano tayo Yeah. 18 years Oo. old and above ang voter registration, di ba? Hindi. At least grade school graduate or second year high school. Ganito mayroong isang bayan o kaya isang tribo, madami sila, 100 sila sa tribes na yon. They were wronged by this politician. Pero uneducated sila. Oh. You don't want them to have a vote just cause they're uneducated? Yes. Pero they know na yung tumatakbong politician is masama. How would they know na yung next na iboboto nila hindi katulad nung dating binoboto nila na pinapasa sila? Wait, how will they know? Sabi mo, di ba bumoto na sila ng mali noon? Ay, ano ba sabi mo? Hindi sila bumota ng mali. Alam nila Sinasabi ko na- lang na yung tumatakbo na yun, were wrong them once before. So, if sila ang papapiliin, they would rather not vote that person. Yeah. They would rather vote the other party. Kaso,
you will not count their vote kasi uneducated sila. Oo, kasi paano kung yung other party, ganun din sa binoto nila dati? What do you mean? Na yung same pattern ng thinking nila, in-apply nila sa another, na akala nila na yun talaga din yung, So, wait. If morally they don't think this person is right, morally, sa standard nila, kasi they did him wrong, hindi pa rin sila pwedeng bumoto? oh, how would they know na kung niloloko sila o hindi nung another politician na Kunyari, pinipili nila? deal. Bininig yung deal nila. What do you mean break yung deal? Kunyari, sabi, o sige, bibilin ko tong lupa para sa inyo. Kunyari, he acted as an educated person na will help them kasi tribesman sila. Ngayon, binili niya. Pero in the end, sa kanya napunta yung lupa, hindi niya binigay sa mga tribo. Therefore, di siya iboboto. Oo, hindi siya iboboto. O paano kung yung bagong politician na tingin nilang mag-aangat sa kanila, ganun din? Hindi. They kept, Hindi nila yun iniisip. Ang iniisip lang nila, this person does not deserve their vote. that's not what we need. Those voters are not what we need. The voters that we need should look at the track record of those running. Exactly. The educated people doesn't know nang nangyari sa tribes people. Hindi nila makakount yun, count ng educated people, yung ginawa ng politicians sa tribesmen. Therefore, ang makakakount lang nung ginawa niyang mali sa mga tribesmen is yung tribesmen. So, revenge politics ba yung inaano mo? Hindi revenge politics. Ang sinasabi ko lang, parang there's always two sides of this. Alam mo, yun, laging may story. Gets mo? Laging may angle ang isang tao na hindi siya, dito perfect siya, dito mabait siya, dito medyo hindi siya mabait, dito sobrang sama niya sa angle na to. Pag nandito ka, magboboto ka ng tama. Pag nandito ka, baka ka-inconsider may ibang tao. Pag nandito ka, totally hindi mo siya iboboto. I think because we're all seeing different angles of the politician, may status, may education man tayo o wala, we should be allowed to To vote. to put a coin on the basket. So, parang majority consensus yung inaano mo. Kaya mawala yung tribes people or nandyan, it's just a set of data. Kasi Parang, alam mo, ang feeling ko sa ngayon sa Amerika, they're very, yung kinoconsider nila when it comes to politicians, sa mga policies tsaka bills, it's always secular Parang, mas gusto ko to kasi pag ito yung pinatubad nilang policies, mas makakabuti ito sa American people. Kahit problematic yung president in the very beginning, di ba? Pero susuportahan ko to kasi etong sinusuportahan niyang policies, ito yung ganyan-ganyan. Ngayon, if ang gusto mo lang, ganun lang, secular lang tayo, logical, kasi nga, yun, educated lang tayo. Magbe-base lang tayo all sa education, so hindi natin pagbobotohin yung mga non-educated. Feeling ko will end up like that. Hindi ko sinasabing pangit yung politics ng Amerika. Medyo. Pero, parang ganun. Parang hala, ang obvious naman na hindi siya matinong tao. Pero sinusuportahan pa rin siya ng madaming tao kasi support nila yung policies na yun. Gets? oh, Pero alam mo yun, if morally, pag mag-base ang mga tao morally, hindi nila iboboto yon. Yung sa mga moral values sila nagbe-base. Gets? Hindi nila siya iboboto. I'll ask you this. Go. Tingnan mo kung mananalo si Trump kung Don't name gagawin drop. sorry. Mananalo si Orange Guy kung binard yung mga hindi matitinong bumoto. Ay, hindi mataas yung pinag-aralan or kumbaga nasa level na pwede na sila bumoto. Tingnan mo mananalo si Orange Guy kung educated yung mga voters sa US. Oo. Pero hindi mo maalis na napakalaki ng chance manalo ni Kamala. Ang side ni Trump is sa right, 'di ba? Sa conservatives, yun yung tinitira nila. Si Kamala, support siya sa left, sa mga liberal. Ngayon, ang dami sa states na Christian. So, madaming Christian ang support kay Trump.
Hindi lang dahil si Trump ay si Trump, kung hindi dahil sa policies na sinusuportahan ni Trump. Okay, pero kasi kung ikukumpara mo dito, sobrang F up nung atin eh. So, tingin mo, if matatanggal natin yung... Kasi, basic rights yun eh. Yun yung pinaka-basic na rights mo bilang tao, But bilang why not citizen. using their rights sa tama? Basic rights? Kumbaga, you will let the downfall of your country para lang may yung basic rights nila. Eh di parang di parang nasa sila. Hindi, ibig sabihin, if you're not letting them exercise their right to vote, para silang nasa dictatorial, what is the sense of voting kung yung pinaka lowest of lowest, he cannot vote. Parang dictatorial, pero kung titignan mo, they allowed themselves to be subjected to dictatorship dahil binibili lang yung mga boto nila. Ganun talaga, it's the cost of democracy. There should be a parliament. Ano ba, ng parliament? Monarchy? Prime Minister, yung parang magbo-vote yung party kung sino yung papara nilang president na... Kasi yung, kumbaga yung party list nila doon, mas pinapahalagan. Hindi katulad dito na balimbingan. Kung sino yung presidente, doon dilipat lahat. Dito kasi, once na naging presidente ka, kung ano yung party list mo, magsisilipatan doon yung mga congressman. Okay, going back. So, sa tingin mo, the change Voters. to the change in Philippine politics, the change will happen if ibibigay natin yung responsibilidad, yung bigat ng responsibilidad sa voters. Of course, kanino mo ibibigay? Sila naglalagay sa pwesto dyan. Hindi politicians themselves. Politicians, sila lang yung nagpapamudmud ng pera, pero at the end of the day, ikaw at ikaw magsusulat ng pangalan nila or magtitinta ng pangalan nila doon. And the worst that can happen is may 5 tatakbo na presidente and all of them doesn't have any education. Pero lahat tayong voters ay educated. Pero we still ended up with no qualified runners. That's the worst scenario that could happen. Sa sinasabi mo. And that's okay as long as we choose the best of those unqualified. Oh, that's just how it is eh. Di ba? Hindi mo naman... Then we are still run by the stupid people. No. Hindi mo makikita agad yung impact nun. Pero gradual yan. Kung alam nung limang So yun, wait, ang nagiging position niyan, this country is like this because Filipinos are stupid yeah, and not because the No. person in charge is No. stupid. the voters are stupid. Kibahan ka. Ha? Bakit? No, totoo. Yes, the voters are stupid. Pero pag ang mga educated naghalal pa rin ng unqualified, do you think it's not the same? Okay. What you're saying is the worst case scenario na lahat is unqualified. Pero at the end of the day, kung educated ang voters, pipiliin nila yung the best dun sa unqualified na yun. They have 6 years. After 6 years, tingin mo, di mang unqualified ulit. Hindi palaging unqualified. Meron darating dyan. At tingin mo kung educated ang voters, yung mga mayors nila sa mga magbabago. Di ba magbabago yan? Then let's switch it up. Para hindi tayo mapunta sa ganong sitwasyon. Is it not possible na yung una mo suggestion, we bar the people who are trying to run that are not qualified, we put some qualifications, and then we let everyone vote. Ibig sabihin, yung lima na tatakbo bilang presidente, lahat sila walang krimen. Lahat sila may sa politics, may alam sa law, may alam sa economy. Pero yung pinakabobong Pilipino kasama sa boboto. At there's a chance na yung mananalo is the least, maybe of the Yes, the least but qualified. the least but qualified. That's still shit.
Kasi, Parang pinupush. hindi. It's still better than the 5 unqualified. You're just changing the candidates. Pero you're not changing the quality yung quality ng voters. What I'm saying is, kung ang pinipili ng tao, you have 5 qualified. Yes. You have 5 qualified, sabi mo. At Yes. there's a chance na yung pinaka-shit doon sa qualified na yun ang kunin ng tao. What do you think will happen if yung pinaka-shit doon sa 5 qualified ang nanalo? The next election, bababa ang standard ng voters. You see what I'm talking about? Hindi. Kasi meron ka pa ring qualification. Oo nga, qualification. Pero sabihin natin ganun nga, may yung mga sinabi mo, blah blah blah. Pero there's still a chance na pinaka-engot yung mapili nila. Kahit sobrang qualified. Engot in a way na siya yung pinakamahina dun sa 5. Doon tayo nagsimula. Philippines, magagaling yung senators natin noon. Tapos nagboto ng artista. Nagboto ng Kasi nga, they're allowed to run. they allowed to run. Pero tingin mo kung they are allowed to run at yung quality ng voters natin is mataas, tingin mo mananalo yung mga yun? Tingin mo may mga ahas na tumakbo na tatanga-tanga sa Senado, sa politics, kung yung quality ng voters natin maganda, maayos? Meron pa rin, yes. Dahil nakakapal ang mukha ng mga Pero mga gahaman. napakababa ng chance nilang manalo dahil matitino ang voters. That's what I'm talking about. Kahit anong gawin mo, nasa voters at nasa voters pa rin talaga. You wanna, di ba? Kung gusto mong isama lahat sa boboto, make sure na sila, qualified sila, bumoto. Let's agree to disagree. You wanna change sige. Let's do this Then, Sa Pilipinas ngayon, anong kailangan natin? We need to change the system, di ba? We need politicians to actually implement the law. Kasi sabi mo nga, we have good laws. Pero walang nag-i-implement ng tama. Kasi nauuna ang maging gahaman, So how would you change that? by the right people on the office. Or at least the people na may talaga, may pangarap para sa Pilipinas. So you want someone to run na qualified sa position na yun na tumakbo. Tama. Yes, someone who understands. Okay. Let the stupid voters vote. Do you think may mangyayari? Yes. The only reason why I want to stand by sa sinasabi ko is because I also want to protect everyone's right to vote. Kasi chaotic man ang democracy, chaotic man ang freedom. Okay. It's still a life worth living pagka may right ka in every ounce of your life. I know it is not perfect. Alam mo, freedom is illusion, blah blah blah, but it's the basic, it's pinaka minimum 'yon within an ugly government. Yung may right ka at may bosses ka. Yun yung pinaka basic mong bosses once you go to adulthood, your right to vote. Okay, example, katulad tayo ng Singapore, na halos matatalino lahat ng tao bumoto. Mm. Di ba, lahat sila may right to vote. Mhm. Wala ako sa train of thought ko. And I just want to add, I really think it's not wrong to put some kind of standards sa mga tatakbo. Because, di ba, sabi nga nila, doctors nga kailangan ng lisensya. Dapat, if you're gonna run the world, you have some, if you're gonna run a country, you have to have some kind of, lisensya na napasa mo. Hindi naman kailangan ng lisensya, pero, alam mo yun, some form of education na na-achieve mo. Kasi at least that way, may mapapakita kang critical thinking na naipasa mo. Alam mo? So, kung ayaw mo yung sinasabi ko, I think the minimum thing that the Philippines can do right now is to educate everyone on how to vote na tama. Which is not gonna happen. Bakit? Because the stupid politicians won't win. Pero that's also the power of the people, the Filipino people. Lahat tayo nasa internet na. You're such an idealist.
I am. Oh Because, my God. You're not nakwento ko ba realistic. sa'yo, dati, nung si Win Gatchalian pa ang mayor, wala na tong ano, Huwag wala, yung name wala drop. na tong, wala na tong, ano, wala, Click mo na lang. wala na tong trail sa Twitter kasi ano, napahiya ako kaya ayoko na tuloy. Totoo ba? Dinilit ko na. Sinabi ko kasi sa kanya, bakit hindi po tayo nang mag-post about sa batas-batas? Kasi yung batas trapiko, minsan, even yung basic Filipino, hindi nila alam yung karapatan nila. Kunyari, ang Filipino, karapatan nilang tumawid sa PEDSing, sa pedestrian crossing. Pero nahihiya ang mga Pilipino na mauna. Kasi, sanay tayo na nauna yung mga motors eh. Yung ganong bagay, pwede natin i-post sa social media. Karapatan mo to, blah, blah, blah. Tapos nag-reply si Mayor, sabi niya, ano, may internet naman na pwede nang i-research ng mga tao, ganyan-ganyan. Tama naman siya. Pero at the same time, 'di ba, makakatulong ang government kung i-post nila yung mga ganong bagay. Pero that's my point. If the government doesn't want us to learn, then tama rin naman si Mayor. We can educate each other. Yeah, pero Tayo na lang. maganda yung sinabi mo. Kasi ang aim mo naman is not to do your own research, di ba? Hindi naman ang aim mong maging magaling lang sana eh. It's not only for the pedestrian crossers, pero para din sa mga motorista to know the rights of pedestrians. Tingin mo yung mga motorista na yun, kung alam ng pedestrian ng right niya, tumawid sa crossing na yun, tingin mo may yung ano, or alam ng motorista yun. Kaya magandang solution din yung sinabi mo na mag-post ang government about it para Yes. para mas maalarma yung lahat. Yeah. Crossers ka man or motorsiklo, pedestrian, ano ka man. That's negative for the mayor para sa akin. Totoo na ano ka? Nag-post ako? Ha? Hmm. So yung sinabi sa'yo ni yun yung sinabi sa'yo ni Oh, sabi niya, pwede nang mag-research ang Pilipino. May internet naman na daw. dapat nga maglagay sila ng malaking ano sa pedestrian lane na priority ang mga pedestrian to. Pwede naman tanggalin yung kapag alam na ng mga tao eh, pag na ano na. 'Di ba? Kasi kulang kasi sa budget na kukurakotin nila kaya ano magkagagano. Yeah. Nakalaki ng budget ng gobyerno, ano man lang yung simpleng warning sign, 'di ba? Mm. Or paalala. That's negative para kayo. Ayoko na sagot niya. That's so stupid. Hindi kasi sila ano eh. Paano, 'di ba? Ay, Valenzuela. Parang senador na gumamit ng bus lane. 'Di ba? Pang bus 'yun. God damn. Shame on you. This stupid shit people. Piko na. Therefore, charot. Diba? You see how the government doesn't want Filipino people to learn. So, And so, ban the voters. no, Ban the... you change the politicians. How would you change the politician if you can't change the voters' You mind? change the law. And then yung mga unqualified, oh, hindi ka na pwede. Last term mo na to. How would you change the law kung sila rin ng law? Na. Change the voters. Then we revolutionize. Nice. Then what? Sino mamahala ng revolutionary? Si Sara? Filipino nga. Pilipino? Xi Jinping? Hirap ng sitwasyon natin. I really believe that the Nasa Gen children Z. of our future, yes. Nasa Gen Gen Z. Z, Millennials. we love you. I'm so disappointed sa mga millennials. So disappointed. Lalo na yung mga hindi pa registered 30 na. Lalo na yung mga nasa section 2 at 3, tsaka yung nag-isang kaklase namin sa section 1 natatanga-tanga. Putik ka talaga. Sana nilipat ka na lang sa ibang section. Ayaw pa. Pero madami nang nagpo-post talaga. Maganda talaga yung post nila kung bakit hindi na dapat iboto si Sara Duterte. Yung mga against kay Bongbong, gusto lang isa. Kasi iboto si Sara. Kaya yung akala mo tumino kasi ayaw kay Bongbong. Yung pala si Sara yung gusto. Sino mga next na pwedeng pwedeng tumakbo? Si Lenny, Sino pa? si Risa, Dito. Charot. si Biko hindi Biko pa pala. pasok sa age. Ay, wait. Vice lang yata si Biko. Feeling ko. Alam ko 40 plus. O yan, kailangan palitan na natin yan. 40 plus yata ang presidente. Sa bagay, pwede pa naman. Maging mababatas naman siya. Pwede ba? Ayaw niya magsenador. Tsaka
Kapag merong pag-aaral, no, pag napunta ka sa senator, mahirap ka magpresidente. Mayor talaga. Hmm. Kaya tingin ko, tsaka kaya din nag-mayor si, si Bakit? Lenny. Bakit mahirap ka maging presidente? Minsan na yung mga senators, nagiging ano lang sila dun eh. Standby sila dun eh. Hindi nagmamaterialize yung ano nila. Napakabihira. Si Lenny, di ba kasi pinalitan niya yung asawa niya, kaya siya yung ano. Oo. Ayun. Pero, she created a name for herself. Napakaganda ng track record niya. No, I'm just saying the truth. Mm. Based on COA. COA, yung sa nag-ano ng budget, nag-commissions on Commissions of appropriation. audit. Ay, audit din. Alam ko pa, di ba? Char. Oo. Alam mo ba nung budget hearing niya ni Lenny, di ba naka-itemize lahat ng ginastos niya, blah blah blah. Nung budget hearing niya, wala nang tanong-tanong. Automatic. Sige po, Lahat. approve na yan. Kasi, nandito lahat eh. Kita namin lahat eh. Okay. Nakalista lahat ng gastos nyo. Mm. Sabi pa nga ng mga senators that time, kahit di niya kapartido sabi niya, dapat ho, dagdagan ho namin yung budget niya. Pero hindi, nag-function siya as is kahit ginigipit siya ng presidente dati. Okay, tama na. Next, ano natin? Masakit, no? Masakit. Okay lang. Hindi, gusto ko lang maiba na yung topic para sa next ano natin, yun na yung pag-uusapan natin. Ano, para short, ano lang tayo, short topics lang tayo. Okay, Madam Lenny, you're up next. Sure. Up next as president or up next as ano topic? Kailan next ano election? 28. 2028. Okay, 2 years pa. Yeah. We need to impeach Sarah before that. Impeach, impeach, impeach. May shadow ban tayo nito. Algorithm nung di ka na makita. Bago-bago, wala ka na. Thanks guys. Follow and share. Naglalakad kami. Malayo.